Munti ko nang makalimutan ang iba ko pang mga lalaki dahil sa mga kababalaghang ginawa ko sa Siquijor. Dear Madam Native Filipina, ito na naman. May kwento na naman akong kalokohan. Karugtong ng aking kwentong afam. I remember, Madam Native Filipina, last December 2023 ay umuwi na ako ng Pilipinas galing Indonesia. Sa mga bago pa lang sa kwento ko, nasa Indonesia pala ako para i-meet si Dr. David na half Chinese, half Malaysian. And then after 1 month, kailangan ko nang umuwi. Kasi nagmamadali si Norwegian afam. Napauwi na ako dahil nasa Pilipinas na siya. At hindi niya alam ang pinagagagawa ko sa Indonesia. Ngayon, ang sabi niya, susunduin daw niya ako pagdating sa airport. Kaya lang, nagbagong isip niya at nag-text na lang. Ang sabi niya, umuwi kang mag-isa. Ito ang address ng bagong apartment. English yan ha, tinranslate ko lang. Kasi ang bahay namin may nagre-renta na. Madam, ganun pa rin ang gawain niya. Walang nagbago. Nag-uumpisa ng uminom from 2 a.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Si Dr. David naman ay kinakausap ko lang kapag wala si Norwegian sa bahay. Kasi 2 kwarto naman din ang apartment namin. Isa ang aming tinutulugan and sa kabila naman, ginagawa kong hideout sa pakikipagtawagan. Fast forward, umuwi ako ng province. After 3 days ay sinabi ko kay Norwegian na may nangyari sa suso ko. Tapos ito pa, bago ako bumalik ay sinabi ko din kay Norwegian na nagloko ako. Nakipagrelasyon ako sa Pinoy habang nasa ibang bansa siya. And then ninakawan lang naman ako ng adik na yon. His name is Ford. Gusto ko talaga siyang ipakulam pero ayaw ng kapatid ko. Kasi kasalanan ko naman daw kaya hindi ko na lang ginawa. So tuloy ang buhay. Nag-work ulit ako sa pharmacy, pero last month lang nitong June, nag-resign na ako kasi ang mama ni Norwegian gusto na kaming pabalikin sa Norway. Tapos pinapadalhan ako ng mama niya ng pang-process ng visa. Kaya lang madam, ayaw akong payagan ng company na agad mag-resign kaya sabi nila hanapan muna nila ako ng kapalit. Pero madam, ang ikukwento ko pala ay hindi tungkol dito. So simulan ko na ang kwentong kababalaghan. Nitong June this year, my friend akong taga-pharmacy. Niyaya ko siya na mag-Siargao kami. Sheila ang kanyang pangalan. E di ayon, tiningnan namin yung mga ticket. Pero ang mahal, kaya nag-change kami ng location. At Siquijor ang napili namin. Kasi mas malapit sa amin at syempre madami ding afam. By the way, birthday pala ni Sheila sa darating na June 12. Tapos ang end ko sa trabaho is June 10. Pero hindi na ako pumasok dahil June 9 pa lang ay pumunta na kami ng Siquijor. Kami lang 2. First time naming pumunta doon. Kaya ang sabi ko, mag-book kami ng 4 days muna para sure lang na may pag-i-stayhan kami tapos lilipat na lang din kung sakali. Also, kumuha din po kami ng tour guide. Tapos yung tour guide napakalandi. So ayun na nga madam, first day namin. Sinundo kami sa port, tapos hinatid na sa reserve place na pag-iistihan namin. And then nag-tour kinabukasan. Nagyaya yung tour guide namin na tumambay muna kung saan. Madam, pakilala ko muna ang tour guide. Ang tour guide namin ay si Andrew. And then si Andrew, my friend na si Daniel. And then itong si Daniel naman ay meron ding friend na si Kenneth. So bali, kaming 2 ni Sheila, babae, tapos 3 lalaki. So ayun na nga, fast forward, tumambay kami sa bahay nila Kenneth. Kasama niya yung mama niya. Ang bait ng mama niya, as in. Tapos ang ganda pa ng view ng bahay nila. Nakikita ang buong isla. And then pahinga din kasi nila yon as mga tour guide. Pero bawal talaga sa mga tour guide na maging close sa mga visitors nila. Tapos partida, 21 years old pa lang sila. At kami naman ay 24 years old na. Medyo awkward. Tapos doon kami uminom sa terrace nila Kenneth. Hanggang sa nagkwentuhan ng mga buhay-buhay. And then hinatid kami sa accommodations namin ng bandang 12:00. Bago kami umuwi ay nag-aya pa si Sheila na mag-bar pa daw kami. Kaya naman 2 a.m. na kaming nakauwi sa accommodations namin. Pero okay naman ang mga nangyari. Naging close ko nga yung Andrew na tour guide namin. Kasi sa kanya po ako umangkas. Hanggang sa nanligaw na siya. Pero hindi ko naman siya type. Kasi mas attracted ako kay Kenneth. Maputi kasi si Kenneth at malinis. Napakapulido niya. So fast forward, nasa accommodation na kami ni Sheila.
And then, nag-download kami ng dating apps para makahanap ng AFAM. Hanggang kinabukasan nakipag-meet na si Sheila sa mga kachat niyang AFAMs. Naiwan ako sa accommodation namin. Bored na bored ako noon. And then, nag-chat sa akin si Andrew at si Kenneth. At dahil nga bored ako, kaya tumambay ako sa tabing dagat muna. Tas nung kinagabihan, niyaya ako ni Andrew na gumala. Buong akala ko ay gala lang. So ayun, nag-bar kami. Tapos hinatid niya ako sa accommodation. Kasi na-bad trip ako sa kanya kasi hingi sa akin. At nung nasa accommodation na kami, pinipilit niya ako na may mangyari sa amin. Ayaw ko sana kaso hindi na napigilan. 1 round lang naman. Tapos mga 3 minutes lang. Kaya sabi ko, hayaan ko na lang. Tapos humirit pa ng isa pang round. Sabi ko, sige pero irereklamo na kita. Kaya umuwi na lang siya. Ayun na nga, tapos na ang nangyari sa amin. And then magka-chat kami ni Kenneth pagka-uwi ni Andrew. Pero hindi ko sinabi ang nangyari sa amin ni Andrew kasi po nakakahiya. Kinabukasan humingi ng paumanhin si Andrew. And then sabi niya mag-ikot daw kami sa isla. Tsaka apology na rin sa ginawa niya. So ayun, nag-ikot kami sa dagat. And then nag-bar, tapos gumala lang ang ginawa namin. And then pumunta muna kami sa bahay nila Kenneth. Tambay kumbaga. And then after tambay, dinala ako ni Andrew sa parang bukid. Grabe ang kaba ko. Wala talagang katao-tao. Madam, pinilit niya ako ulit na may mangyari sa amin. At dahil takot ako sa maaaring masamang mangyari sa akin, pinagbigyan ko na. Kasi madam, kahit magsisigaw ako, walang makakarinig. Kaya wala akong nagawa kundi ang pagbigyan siya. Iniisip ko kasi, baka hindi na ako makauwi ng buhay. As in, grabe ang kaba ko noon. Fast forward, pagka-uwi ko ng accommodation, pinagbubungangaan ko si Andrew. Magka-chat din kami ni Kenneth ulit kasi nasa accommodation na ako. Si Kenneth pala ay may jowa sa Dubai. LDR sila. Mukha namang mabait si Kenneth. Tapos, ang haba na ng conversations namin. As in, hindi na ako sumama pa ulit kay Andrew. Nahiya na rin siguro siya sa akin after nung mga pinagsasasabi ko sa kanya. And then, eto na nga, si Kenneth naman ang nagyaya sa akin. Mag-iikot-ikot, mga 2 AM na. Nung kinabukasan, ewan ko ba, ba't ako pumayag ulit? Wala talaga akong kadala-dala. Tsaka, type ko din naman siya. So ayun, nag-rides kami habang nagkukwentuhan. Parang casual lang. Tapos, pumunta kami sa cafe. Okay naman, tapos hanggang umulan ng malakas. Nakisilong kami sa tabing daan. Tapos niyakap niya ako. Tinanong niya ako kung anong meron sa amin ni Andrew. Ang sagot ko naman sa kanya ay wala. Tapos naupo kami sa tabing dagat na may marami ding nagdi-date. Tapos tigas na siya. Hahaha. Hindi makatiis. Fast forward, mag-uumaga na. Pinilit ko talagang walang mangyari sa amin kasi nga friend niya si Andrew. Fast forward, pumayag akong i-BJ na lang siya. Patay. Nahiya talaga ako, madam. Dala na rin ng kaba. Gusto niya kasi talagang may mangyari sa amin. Nagpipigil talaga ako hanggang hinablot niya ang damit ko tapos nilagyan ako ng chikinini sa dibdib. By the way, si Kenneth pala, madam, ay isang half AFAM. Half German and half Swiss ang papa niya. And then Pinay naman ang nanay niya. So fast forward, umaga ko nang nakita si Sheila. Grabe, madam, dahil sa nangyari sa amin ni Kenneth, parang gusto ko nang iwan si Norwegian. Kaso, naiisip ko, kaya ba akong buhayin ito? Saka nakakahiya din kasi nauna pang may nangyari sa amin ni Andrew bago kami ni Kenneth. Pero pagdating ko sa accommodations, tinawagan ko muna kaagad si AFAM Norwegian para hindi halata na may kabalbalang nangyayari sa akin. Si Dr. David naman, minsan ko na lang kinakausap kasi nga dala ng pagod at hindi ko din maintindihan anong pinaggagawa ko doon sa Siquijor. Tapos si Sheila, nakikipag-meet ng mga 4 hanggang 5 AFAM sa isang gabi. Hahaha. Ito ang tunay na pet malu. AFAM hunter itong friend, Sheila. Tapos nung mag-end na kami ng reservation namin sa guest house, sinabi namin kay Kenneth na kung pwede ba doon kami tumambay sa bahay nila. Or kahit mga gamit na lang sana. Pero si Sheila, hindi niya alam kung anong nangyayari. Nagtitigan lang kami ni Kenneth na natatawa. Hanggang sa mag-last day na kami sa Siquijor.
Niyaya ko ni Kenneth na kung pwede makaisa ulit sa akin. Hahaha. Fast forward madam, pagkatapos naming mag-party, umuwi kami sa bahay nila. Tapos umikot kami ni Kenneth sa kabila. Kasi yung grupo nila Andrew ay nasa malapit na daan papunta kina Kenneth. Tapos, yun na nga may nangyari sa amin. Shoota! Grabe ang kaba ko. Baka dumating bigla ang mama niya, pati si Sheila or si Andrew. Fast forward, nung umaga, hindi pa dumating ang mama niya. Sinabihan ako ni Kenneth na mag-live-in na lang kami. Magtatrabaho siya as tour guide. Kaso, ang nasa isip ko, paano na lang si Norwegian Afam? As in, makasalanan talaga ako. Madam, nakatanggap ako ng malungkot na balita. Namatay ang lolo ko, kaya ayon may reason na para ako'y makauwi sa amin. Kasi ayaw akong payagan ni Kenneth. Gusto niya kasi na ipaalam na may nangyayari sa amin. Pero takot akong mahuli ako at nakakahiya. Kasi nga may nangyari muna sa amin ni Andrew na friend niya bago kaming dalawa. Fast forward, mga 4 days later na nakauwi kami ng province, ay na-develop na talaga ako kay Kenneth. As in lababo na. Dahil na rin sa mga pinaggagawa namin. Nag-uusap din kami 3 to 5 hours every day. Kahit galit na si Norwegian at si Dr. David, hala, bahala mo diha. Nagbinisaya na. Then sa mga sumunod na araw ay boom, si Kenneth nag-my day na ng iba. Tanginang buhay to para tuloy akong nabaliw. Lagi na lang akong pinagtitripan ng tadhana. So ayun, wala na akong nagawa. Again, kasalanan ko pa rin naman kung bakit nagkaganito ang sitwasyon ko. And then, update ngayon madam, nandito ako sa Manila. Nagpa-process ng passport ko. Kasi ginawang drawing book ng anak ng pinsan ko na inampun ko ang passport ko. Kaya pending ang pag-alis ko ng bansa. I decided madam, pupunta na lang ako sa Norway. Kasi wala akong swerte sa Pinoy. Shoota. Okay na ang relasyon namin ni Norwegian. Pero hindi ko na sinabi kung anong nangyari sa Siargao. Sa akin na lang yon. Ang mama kasi niya ay pinapadalhan ako ng allowance. Gustong gusto niya ako. Pinapapunta na ako doon as soon as possible. And then process na ako for marriage. Baka si Norwegian talaga ang swerte ko. About kay Dr. David naman, hihiwalayan ko din siya pag makaalis na ako. Magtitino na ako. Kasi para akong mababaliw. Pero friends pa din kami ni Kenneth sa Facebook. Nakikita ko pa din ang mga post niya, kasama ang bagong GF niya. Pero masakit. Pinaasa ako sa wala. May kasalanan din kasi ako dahil sabi ko sa kanya seryosohin ko siya. And as usual, tinatawanan ko lang din. So ito ang napala ko. Ang dami pa naming ginawang kababalaghan sa Siquijor, pero sobrang haba na talaga ng kwento ko. Gusto kasi ni Kenneth na bumuo daw kami ng pamilya doon sa Siquijor. Kaya lang naisip ko din naman, ang hirap ng buhay ngayon. At ewan ko na lang kung anong mangyayari sa amin. Na-in love talaga ako sa kanya dahil as in, ang daming exhibition ang ginawa namin at muntik ko na talagang makalimutan ang ibang mga lalaki ko. Pero sabi ko naman sa kanya, gusto ko munang mag-abroad kahit 2 to 3 years lang. Pag hinintay niya ako ay pwede kami. Pero 5 days later lang nung ako'y nakauwi sa amin sa probinsya, may inuwi na rin siyang bagong babae. By the way, madam, ang daming afam sa Siquijor. Nakikipagmumul nga doon si Sheila. Madam, ini-enjoy ko lang ang buhay ko. Kasi kapag nandito si Norwegian, hindi ko naman magagawa yan. Kaya nga inaaway niya ako kasi daw, siya na lasinggero ay hindi ako sumasabay. Pero nung umuwi siya sa Norway, araw-araw akong nasa bar at nasa barkada nag-iinom. Pero madam, pag kinasal na kami, ay magtitino na ako. Hindi naman panghabang buhay na ganito. Yun nga, sinabi ko sa iyo noon, darating din talaga ang araw na magsasawa ako sa mga kalokohan ko at pipiliin ko na lang yung tahimik na buhay. By the way, mag-work pala si Norwegian sa Dubai at ako'y maiiwan sa mama niya para makapag-ipon kami at makabili ng farm kasi doon sa countryside mura at makaka-own ako. Also, sinabi ko kay Sheila yung tungkol sa amin ni Andrew, tsaka kay Kenneth. Ayaw sanang maniwala. Nakakahiya naman kasi magkaibigan sila at tinira ako. Kaya ayaw ko nang bumalik ng Siquijor. Siargao naman. Doon naman kami manghahunting ng afam. Grabe. Akala ko ba magtitino. Tapos sa Siargao ulit. Good luck na lang sa iyo, madam. Wala na akong maiko-comment.